palakpakan natin lang ating mga sarili doon sa bonggang-bonggang participation, no? At masiglang talakayan ng bawat grupo. Ngayon, dahil nga tayo ay naghahabol ng oras, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa at papakilala ko na po ang ating susunod na tagapagsalita, ang magle-lecture. And he is an award-winning poet, essayist, and novelist. He is a Palanca Awardee and two-time grand winner of Vallador Prize for Best Novel. As a translator, he has been doing both technical and literary works for learning purposes. He is a recipient of Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas Lifetime Achievement Award in 2024. A former chair of the National Committee on Literary Arts of NCCA, his prize-winning Bicol novel, Kalatraban sa Alcawaraan, is now available in Filipino from the UP Press. Punta po tayo sa UP Press if kaya po ninyo. Atin pong palakpakan si Mr. Niles Jordan Brace. Meron akong alarm. Binibiro ko si, magandang hapon po. Binibiro ko si Sir Blood kanina. Parang dapat ako yung nauna. Okay, pero sususugan ko, no? Para makita ninyo na yung sunod natin na na yung lecture ko is actually a complementary for that. Okay? Actually, yung ginagawa ninyo yan, gusto ko munang ibigay yung isang mga may fundamentals tayo, no? Sa pagsasalin. Tapos lulundag tayo papunta dun sa kay Sir Vlad. At pinapangako ko sa inyo dahil ito ay pedagogical, no? Dun sa binigay niyang workshop niyo kanina, may bibigay akong bonus na 5 creative techniques. No? At bahala kayo kung paano niyo siya gagamitin at kung gusto niyo siyang gamitin. Okay? Pero sige, punta muna tayo dun sa... Kasi kanina 'di ba nag-game kayo ng ng mga pelikula, tapos parang nakarelate lang yata ako dun sa isa lang kasi yun ang inabot ko. Yung One More Chance. Kasi dati, siyempre, I'm a closet fan of Bea and Popoy. Tapos, sinaulo ko talaga yun. Kinabisa ko talaga yung kay Popoy. Tapos, sa harap ng salamin, nire-rehearse ko yun. Kaya kabisado ko yun. Yung basya ang sakit-sakit na. Ayan. One More Chance. Anyway, nakikita niyo ito? Napanood niyo ba ito? In 2023, no? Marami tayong mga ganitong klaseng pelikula sa Pilipinas din. Pero ito, nung inilabas ito ng 2023, parang nanonood lang ako ng pelikulang Pinoy din. Pero, ano bang ko doon? Starry-eyed romantic ako, no? Pero hindi ako masyadong nagsusulat ng romantic, no? Parang nahihirapan ako pag isinasabuhay ko na lang. No? Mas magaling akong isinasabuhay ko yung mga ganyan na baliw sa pagmamahal, no? Tapos ay kakalimutan yung pagsusulat, no? Dahil sa pagmamahal, nasira na ako diyan. No? Nakakabawi lang ako dahil sa pagsusulat din. Past Lives is one of the films in 2023. Parang kailangan mo lang hintayin yung ending, basag ka. No? So hindi na, spoiler, panoorin nyo siya, no? Dahil nung panahon ng COVID, ayaw ko ang K-drama. No? Pero wala akong magawa, pinagtiyagaan ko siya. Tapos nalaman ko sa kaibigan ko na pumunta na ng South Korea. Alam nyo ba na ang pinakamataas ay 250,000 for a script of like 10 episodes of a K-drama. So punta na tayo sa South Korea. Ang yaman doon ng Anyway, itong Past Lives na to, si Heshung, si Nora, bata pa sila ay magkaibigan. Then nagkahiwalay hanggang sa balik ng balik, hinahanap siya ng hinahanap, no? Nag-migrate
sa Canada hanggang makarating ng New York. Isang eksena dito ang sa may gitna yata yon, na bagay sa atin yung mga nagtatranslate at sa mga nagsusulat sa regional literature. Natutulog si Nora, asawa niya na yun, isang yon, nakapangasawa siya ng Amerikano, Jewish writer, no? Si Arthur. Isang gabi, itong si Nora, nananaginip siya. Nagsasalita siya sa panaginip niya in Korean. Tiningnan siya ni Arthur, no, ng asawa. Nalungkot si Arthur at natakot siya. You are dreaming, sabi ni Arthur, Kinora. You are dreaming in Korean, in a language I cannot understand. Nagpaliwanag pa siya, no? Kung di ko naiintindihan ang lingwahe ng panaginip mo, hindi ko rin kayang pasukin ang daigdig na yan. Hindi ako kasama dyan. So parang ang sinasabi, ang mga bagay na hindi natin maintindihan, mahirap mahalin. Kaya, nagkakaletsi-letsi yung mga buhay natin. Buhay ko lang pala. No? Kasi, hindi ko naintindihan, pero minamahal ko. Pero, no, logically, pag kailangan mong maintindihan, sinasabi nila na dapat pati sa panaginip ay yun ang lingwahe mo. Marami tayo ditong regional, di ba? Ako, Bicol. Pag ako nananaginip, talagang Bicol. No? Nagmumura sa Bicol. No? Pero pag tinanong ako pagising ko, hindi naman Bicol yung sinasagot ko. Kasi ang kausap ko ay hindi na Bicol. No? Pero yung lingwahe kong sinasabi nila, matagal nang sinasabi yan ng ano. Even the English writers have been justifying that, no? Kung ano yung lingwahe kung saan ka nananaginip, ay yun ang pinakatotoo mo, no? Pero kung hindi nga yan naiintindihan kahit ng taong mahal mo, paano siya papasok sa daigdig mo? Kaya, ang lesson, magsulat po tayo sa ating regional lead. Ako po ay nagsimulang magsulat sa Bicol quite late. 2012 na. Bakit? Sa Bicol, ang Filipino at English, these are academic subjects. At lumaki kami na pag magaling ka mag-aral at matalino ka, magaling ka sa dalawang lingwahe na to. So academic siya. Kaya magagaling ang Bicolano sa Filipino and English because they're treating that as academic subjects. No? Pero hindi kami nagsusulat sa Bicol, no? At hindi kami, dahil walang subjects, hindi yan tinuturo. Sinasalita lang yan. Okay? I excelled in both languages. But in 2012, sinabi ko sa sarili ko, kung magaling ako sa Filipino at English, mas magaling ako sa lingwaheng natural ko na ginagamit, including in my dreams. And then in 2012, I joined the contest, grinanslam ko yun. At sinabi ko sa sarili ko, lingwahe lang. Na? Kung minsan, lingwahe lang ang kailangan. Anyway, pupunta tayo dun sa kaya ko binabanggit ito sa inyo dahil kung napapansin niyo, no? Dalawang bagay actually dito yung pinagagawa sa atin ni Sir Vlad. No? Kasama na itong lecture ko. Dalawa yan. Pero may presumption dun sa unang babanggitin ko dito sa fundamentals na to. Dapat, alam muna ninyo ang ibang fundamentals ng pagsasalin bago ka lumundag dun sa isang mas mahirap na gagawin. Okay? Let's go to the first slide. That's why ito yung aking pamagat from words to worlds. Yung ginagawa kanina, na exercises natin, nandun na tayo sa ibang daigdig nang nanggaling sa likod o nagmula sa mga salita. Pero, gusto kong ibigay sa inyo some of the fundamentals na importante to. Bakit? This is the practical thing. Pag
kinomission ka, halimbawa, hindi naman kasi lahat, kahit pa nga literary pag pinatranslate kita, hindi ko naman sabihin, bahala ka. Hindi. Sasabihin ko sa'yo, i-translate mo yan. Yan mismo. Yung gusto ko. Huwag kang lumayo dyan. Okay? Yan yung, that's in the level of words. Na? Pinapatranslate ka, hindi kanya pinapagawang adaptation. But adaptation is actually, adaptive translation, ito na yun. Yun ang challenging dyan. Babalikan ko yan. Dalawang bagay. So ngayon pa lang po, no? Malaking challenge sa ating lahat, dapat magaling kang magsalin at alam ang mga batayan at hinihingi sa iyo na ikaw rin ay isang malikhaing manunulat dahil yung pangalawang level ay nangangailangan ng malikhaing talento. Kaya dalawa yung gagawin natin. No? Dalawa na yung gagawin natin. Okay, so punta tayo dito sa second slide. Okay, some introductory notes. Basic, some of you alam nyo na yan. Okay? Pag pinag-uusapan natin ng translation or pagsasalin, may mga may mga bagay dito na fundamental truths or fundamental insights na likas yan para sa isang bansang katulad natin, multilingual, no? Okay? Yung translation ay cultural diversity rin siya, no? Kita ninyo, iba-iba yung ang nanay ko waray. No? Naintindihan ko ang waray at palagay ko makakapagsulat ako sa waray because I believe 60 or 70% of waray words and the language itself ay katulad ng sa amin sa Bicol, sa Albay Bicol. Okay. Ang pagsasalin ay isa ring batayan o aspekto ng national identity. No? Later makikita natin yun yung regional literature pumapasok sa national conversation. In fact, no, ngayon pa lang ay tinitingnan natin na ang lahat ng mga kultura na nanggaling sa rehiyon ay bahagi ng mas malawakang pag-intindi dun sa dynamic or the dynamism of national literature, whatever it is. No? Ano pa siya? Continue siya. Hindi naman siya natatapos. Okay. Ito ang challenging, kaya may regional lead. The fourth one, a decolonial perspective. In fact, kanina maraming binabanggit si Sir Vlad, no? Decolonial thinking and decolonial learning 'yon. No? Lalo pa sa katulad nating bansa na kailangan nating kumawala pa. No? Kailangan nating kumawala pa sa mga tinatawag nating receive wisdom. Ito pala, this is personal. Isa kang mahusay na tagapagsalin o writer kapag immediately suspetyoso ka sa bagay na tinanggap mo lang. Tandaan niyo yan, ha? Kapag tinanggap niyo lang yung isang bagay, okay, be wary of it because it is a received wisdom. Gusto mo ba na tumanggap ka lang ng isang bagay na wala kang ambag? Kung pwede mo itong sabi nga ni Sir Vlad kanina, anong gagawin? Pwedeng alisin. Pwedeng dagdagan. Pwedeng paglahuin. Okay? Nandun yung challenge, no? Nandun yung challenge. And that makes also translation political. Whatever it means. Okay? And not only political, but ideological. Okay. Next slide, please. Yun. Pag ang may translation tayo ng isang lingwahe lang, isang komunidad lang yung naaabot nito. Ano nyo, ha? Huwag kayong malulungkot. Pero ito yung realization ko. Isipin mo, nagsulat ako ng tatlong nobela na sa Bicol, na pwede namang sinulat ko sa Filipino at English at pareho naman akong magaling doon. Bakit di ko nalang sinulat yun doon? Nung sinulat ko siya sa Bicol, immediately, by presumption, lumiit yung readers ko. Lumiit yung makakaintindi. No? Lumiit yung makakaintindi. At maghihintay pa ako na may magsasalin, no? At may translate nun. Samantalang, pwede ko namang gawin yun.
Noon pa. No? Pero later maki-realize nyo, it's not so much about the readership only. No? Kailangan may magsulat. No? Kailangan may magsulat. Okay. Pag isang lingwahe, isang komunidad yan. Pero pag translated yung storya, maraming daigdig, no? Maraming iba't ibang komunidad ang pwedeng mabuo, no? That's the logical beauty of translation. Okay? Next slide. Ayoko na siyang, alam na Anto, no? Wag na nating ginagamit yung regional lead, pejorative, parang inferior. Para dun sa iba parang, regional kasi malayo sa sa sentro, malayo sa, binabanggit niyang kanina na, basagin niyo na yung sentro. Personally, no? You may not agree with me, or bahala kayo. Ako, ang built-in bias ko is the primacy of the minor figure. Pag nagsusulat ako, hinahanap ko yung nasa tabi. Hinahanap ko yung bidang low-key. Hinahanap ko yung hindi masyadong napapansin. Hinahanap ko yung nasa margins. No? The primacy of the minor figure ay isang napakamakapangyarihan na pamamaraan sa pagbabasag ng nasa sentro. No? Sa pagbabasag ng nasa sentro. Okay. So ang gagamitin natin ay literature from the regions rather than regional lead. Now, but for the sake of inaano ko lang siya for convenience, regional lead pero literature from the regions. Okay. We have selected theories on translating regional lead para mai-share ko din sa inyo kasi nga makikita ninyo yung ginagawa natin kanina ay isa lang yon sa marami, no? Meron tayong tinatawag na literal translation, no? Ito, may mga magagaling dito, no? Linguistically correct, but culturally inadequate. Ang ganda. Tama naman. Kasi naghahanap ka lang ng katumbas na salita. Naghahanap ka lang ng angkop na salita. At usually, ipinagmamayabang ng mga nagsasalin na malawak ang kanilang bokabularyo dahil dyan. Okay? Sa Bicol, sa Waray, anong salita anong tawag ninyo sa mukha? Okay. Sa Cebuano, nawang din, di ba? Okay. Sa Bicol, meron akong taga-ano dito Sa Bicol, meron kaming dalawa na salita sa mukha. Yung una ay pandok, mukha, pandok. Yung isa ay lalawgon. Pag ginamit mo yung pandok, physical face. Pero pag ginamit mo yung lang lalawgon, it means what is inside. Lalawgon, laog, papasok ka. Ang mukha, ang gateway para makapasok ka sa kaibuturan ng pagkatao. Kaya, pag minahal mo yung mukha, minahal mo. Pag minahal mo ang lalawgon, minahal mo ang buong pagkatao. It's metaphorical. So, alam ba kung nung nagsasalin ako, now if I wanted to be lyrical, why use pandok? If lalawgon is better, no? Sa ang ganda ng lalawgon, no? Laog, no? Kaya nga pag minamahal mo daw yung mukha, minamahal mo na yung pagkatao. At ang pinakakasalan mo naman ay yung buong pagkatao, hindi yung mukha. Hindi mo sabihin, alam mo, pakakasalan ko yung mukha mo. Ang ganda Pakakasalan ko yan Hindi mo isasama yung iba, hindi mo isasama yung buong pagkatao. No, you love the totality of the person. And that speaks about lalawgon. Okay? So meron din na mga techniques na ginagawa na ito yung pinaka nandun sa ni Sir Vlad kanina. At dito po tayo magkakabistuhan kung mahusay o may pagkukulang o may kailangan pa tayong gawin. Paano nako-convert ang meaning? Alam mo yung equivalence ng words, ang galing-galing mong magtugma, maghanap ng salita,
pero hirap na hirap kang i-convey ang meaning. The real translation is about carrying of meaning. No? Ang ibig sabihin, meron kang salita, tutuklasin mo ang mundo na nasa likod ng salita. Hence, from words to worlds, or a particular world. Okay? Nandyan. So meron din tayong tinatawag na domestication. Nagtiteknika. Halimbawa, sino dito? Tayong lahat ay domestication. Nagsasalin ka, ginagamit mo yung salitang ngani. Naku, pinag-aawayan, akala nyo, kami sa Bicol, ordinaryo yung ngani. Hindi ako nakikipag-away dyan. Sabi nila yung waray daw, sa waray daw yung ngani, sa hiligay nun daw yung ngani. Ako, hindi ako nakikipag-away because it's a natural for me to use ngani even in ordinary situations. It's a way of life also for us, ngani. At least, technically or specifically, yung ngani sa Bicol, sa amin, sa Albay Bicol, ngani is for emphasis. Ano ba siya nabay? Mahal kita. No? Talagang mahal kita. No? Namumutan ngani kita. Okay? So, pag nakita mo, excessive. Kaya, nung nakita ko yung nobela ko sa Bicol, na umuulan ng ngani, I was unapologetic. Why? Why should I be apologetic about it? Unapologetic ako kasi yun talaga yun. Natural siya. No, kaya sinasabi nila, no, may ako sa Kinaraya, sabi nila, sa amin yan. Hindi, wag na nating pagtalunan, sa atin lahat yan na gumagamit ng ngani. No? Pero alam ko, may levels pa rin ang paggamit ninyo ng ngani. No? Hindi laging katulad nung sa amin na by emphasis. Nag-iiba-iba pa rin siya. Huwag nating pag-awayan yung pag-iiba-iba. Let's celebrate the differences. Anyway, sige. Other theories on translating, meron din dyan na ito. Foreignization, gamitin na yung ngani, kung ngani talaga yan. Kung meron na foreign word, gamitin mo yan. Ito yon ha. Alam ko may ano dito, may kokontra. Anyway, sabi nga ni Sir Vlad kanina, di ba? May kanya-kanya tayong desisyon sa pagsam. Yung genocide, ginagamit niya ng iba na henosidyo. Hindi ko talaga siya ginagamit yung henosidyo. Bakit? Nalilito yung mga kausap ko pag sinasabi ko sa kanila yun. Hindi nila naintindihan. Ano po, Sir Nels, yung henosidyo? Okay, genocide. Okay. Then let's talk about genocide. I talk in Bicol using genocide. I write in Filipino using genocide. Mas nagkakaintindihan kami. No? For the certain purpose that a particular translation theory that I'm espousing is that mas una dapat na maintindihan niya yung pinag-uusapan namin dahil hindi naman ito sobrang literary translation na ginagawa ko. So by purpose, no? By pragmatic, the purpose itself, ano ba talaga? Di ba dapat magkaintindihan muna? Ito yung gagamitin ko kaysa malito siya. Okay. Next, meron tayong tinatawag na borrowing, retention. Pwede rin na translation theory, okay. Huwag kayong magilty kung tinanggal nyo yung isang salita na palagay mo ay mas makakapagpagulo pa sa translation mo. Okay, pwede ang omission. Okay? Pwede ang omission. Pwede ring magpalit. No? Pwedeng magpalit. May tinatawag tayong compensation. May tinatawag din tayong register matching. No? Pinapakinggan mo. Sino man nagsasalita dito? Kung ang nagsasalita dito ay nanay at malambing yung nanay, dapat yung translation mo, if you want to be faithful to the tonality of the mother, dapat may ganun pa rin siya. Okay? Kilala niyo si Rene Villanueva? No? Sa kanyang translation theory, ang isa sa gamit na gamit niya, at hangang-hanga kami, no? Magaling siyang mag-translate ng mga kanta, Sir Joey, di ba? Okay. Natugmang-tugma. Ang sinusundan niyang translation theory ay rhythm and sound. Okay. Remember On My Own by Eponine in Les Miserables. Eponine was in love with Marius. No? So
nagpipretend siya na naglalakad siya isang gabi kasama niya si Marius, but it was an unrequited love. Na? Wala naman. So sabi, alam niyo yung kanta nila, on my own, pretending is beside me. All alone, I walk with him till morning. Yung dalawa na lang yon. The most beautiful translation ever devised by Rene Villanueva. For the first two lines, na? Mag-isa, kunwari, may kasama, magdamag hanggang sa mag-umaga. Rene Villanueva, palakpakan natin. Walang kupas yan, classic. Anyway, so ito yung mga ano natin dyan. Rhythm Sound, The Colonial K. Punta tayo dun sa best practices from lit from the regions. Bilhin ko muna ito sa inyo para pinangako ko kayo, pupunta tayo dun sa techniques na itutugma ko dun para mas matuhog natin yung pinuntahan ni Sir Vlad. No? Okay. Una, sa best practices from the regions, meron tayong 5 bagay na importanteng mapreserba. Una, yung meaning o kahulugan ng tinatranslate ninyo. Second, yung boses or tinig. Number 3 is cultural world. Number 4 is literary effect. At number 5, yung difference niya. No? Tatingnan nyo yan yung worldview ng ano. Naalala ko yung nabasa ba ninyo tungkol sa Bicol yung salita daw namin at wika daw namin ay may angry register? Lagi daw, mga galit daw kami. No? Kasi meron kaming mga words na kakaiba, actually, technically, para sa amin, na kinalaka namin yon, hindi yung galit talaga. No? Opinion nyo ng hindi nagsasalita ng wika na yon, hindi yung galit, pero meron talaga siyang parang mas pabalbal at luma. Like for example, pag nakakita ka ng pusa, ikus yun. Pero pag matandang grumpy, sasabihin niya, kurasmag. Okay? Pareho sila. Galit ka hindi, pwedeng kurasmag yun. Hindi kami galit. No? Mas totoo pa na hindi kami galit, pero lagi kaming nagmumura kahit kami masaya. No? Kaya nung nasa Bicol ako, tapos pumunta ko ng Maynila, hiyang-hiya yung mga cousins ko kasi anong klaseng ugali daw meron kami. Bakit daw konting kibot na lamang ay meron kaming bulik ni ina? Lintian. No? But hindi, mabubuti kaming tao. No? Masasaya kaming tao. No? Parang bahagi lang yun ng bahagi na binabanggit ko yun dahil sa kanya-kanya nating regional, sa ating vernacular languages, ay sa ating mga sariling mga wika, ay importanteng pangatawanan ninyo yun. No? Wala kayong masyadong babaguhin doon. Okay, so let's go to itong equivalence challenges. O ito. Okay, take note. Pag nagtatranslate kayo, huwag kayong maniwala na meron talagang 1:1 or 1:1 equivalence. Walang ganun. No? Ang meron ay layers of equivalence. No? So huwag kang baka mamaya, hindi ka na makatulog, hanap ka ng hanap ng angkop na salita, pati tuloy yung kahulugan ng tinasalin mo o tinatranslate mo, naging mali na. Okay? Naging mali na siya. So meron tayong mga layers ng equivalence. Nandyan yung lexical, tamang salita. Nandyan yung semantic lang. No? Yung meaning, grammatical, pragmatic, cultural, aesthetic. No? At kung ano-ano pa. Okay. Sabi ko kay Sir Rio kanina, yung binabanggit nyo kay John Dryden, 17th century? 1730? Sabi ko, yung metaphrase,
paraphrase, imitation. Tatlo ang levels or kinds of translation according to John Dryden. Okay? Yung metaphrase, ito yung sinasabi ko sa inyong equivalence. Lexical. Ano yung tugmang salita na hinahanap mo? No? Pagdating sa paraphrase, ito yung nandito yung meaning. Okay? Simple lang. Pag nagtatranslate, one of the most fundamental is not what it says, but what it means to say. Okay? Tatandaan po natin yan. Not what it says, but what it means to say. Okay. So, dito sa anong to, sa klase ng ng equivalence na to, importante dito na yung pagta-translate ay hindi lang para maintindihan, kung hindi, dapat hindi pa rin masyadong nalulusaw yung source ng yung original source. Sino sa inyo ang nakapanood na ng 2 parts ng 100 Years of Solitude sa Netflix? Uy, manood naman kayo para makita ninyo na nung binasa natin yun, ay binasa natin yun hindi sa original na lingwahe, but by the translation of Gregory Rabasa in English. And yet, no? Parang binasa natin siya at nagustuhan natin siya, no? Nagustuhan natin siya sa lingwaheng hindi naman pala original, no? But some of you, of course, could understand Spanish. So, pwede mong basahin yung Spanish, no? The cadence is different, no? Ang ganda. Pero pag tiningnan mo, yung translation ni Gregory Rabasa, yung rikas, no? Yung bilis, yung landi, yung libog ng lingwahe, nandun. Exactly as it is written by Gabriel Garcia Marquez. No? Parang yan. Pero, nung pinanood, tama yung sinasabi nila na agreed. Visually, it's a spectacle. Pag pinanood mo. Pero tama si Gabriel Garcia Marquez. And I agreed, no? Na the book is translatable. Ang dami doon na nasira, no? Dahil ipinilit na hanapin yung equivalence. No? The best way to do that is to go beyond. No? Kaya pumapasok yung ating adaptive translation na kanina ay pinagawa na sa inyo. Sinubukan ninyo kanina, no? Sa lektura at workshop ni Sir Vlad. Okay, as I promised, meron ako ritong 5 creative techniques, no? Para mas makatulong and reimagining. Okay, tapos na yung level natin ng una, from words. Punta tayo dun sa worlds, no? Adaptive translation. Saan pupunta? Anong level ng pagsasalin? Okay. Yung ginawa ninyo kanina, 5 lang yung ibibigay ko, marami yan. Baka abutin tayo. Okay. 1 is, sige, pwede yung gamitin. Nandito kanina, sandali. If you have to be formalistic, nakita nyo kanina yung yung inner longing ng tula, na dapat yung mga bata ay galit na galit ka, pero nung winasak na sila at naubos na sila, no? Parang gusto pa rin, di bali nang malikot kayo, mga lintik kayo. Gusto ko kayong makita kasi nalipol kayo. It was an inner longing, a tragic one. Okay. And based from that, 5 possible techniques for reimagining. For reimagining. Kasi pag tinignan mo yan, ito rin yung pedagogical techniques na pwede nyong i-share at ituro sa mga estudyante o sa sarili ninyo. Number 1 is the so-called cultural transposition. Anong ibig sabihin ng cultural transposition? Relocate the narrative in a regional setting. Kanina may gumawa nun. Nilagay sa Tacloban, di ba? Nilagay sa Hamog, iniba ang location ng naratibo in a regional setting. So nasa loob pa rin. You call that cultural transposition. Pwede nyong gawin yun. Walang nagbabawal sa inyo. Second, recontextualization. What does it mean?
Based, for example, dun sa kanina na binigay na exercise sa inyo, sa recontextualization, you have an old story with new social meaning. Lagyan nyo ng bagong kahulugan, no? Panlipunang kahulugan if you want, yung old story. Like for example, we've been familiar with stories of diaspora. Pero pag sinabi natin yung diaspora, OFWs na may diasporic tragedy or diasporic underpinnings, everything issues, doon, meron ding diaspora na tinitingnan yung ibang nakauwi dito, mas masahol pa ang nangyari sa kanila nung bumalik sila. Okay, it has a social meaning. Ibig sabihin, pati yung mga bumalik ay naligaw. Ang alam lang natin, ang mga naligaw ay yung mga umalis. Okay? So, that could be an example of recontextualization. Number 3, transmediation. Ginagawa ito, napaka-aktibo ng UP Likhaan sa bagay na to. Na transmediation, a story, you put the story into another, you convert the story into another artistic form. So kung short story siya, pwedeng magiging play. No? Kung siya ay tula, magiging siyang film, etc. No? So kahit pag ginagawa ninyo to, no, kahit doon pa lang sa nakateksto pa lang, that's already a conversion, a reimagining. Okay, that's number 3. Number 4, creative supplementation. May gumawa na dito kanina. Ito yung creative supplementation like changing the POVs. Like for example, yung kwento mo doon, yung nanay ay isang beses lang nabanggit. Pero doon sa creative supplementation mo, siya na yung bida. Okay? Siya na yung bida. Okay? Yan na yun. Creative supplementation. You have the freedom, no? Na baguhin yun. Sino? Kaya ngayong binanggit ko sa inyo kanina, the primacy of the minor figure, look for the minor figure. No? Ang typical ng ginagawa ko niyan, alam niyo yung covered court sa barangay, sa mga lumang bayan o maliliit na bayan, pumunta ka dun sa covered court nila, tapos may palabas kuminsan Sabado o kaya Linggo ng gabi. No? Pumunta ka dun sa pinakadulo o sa pinakatabi, no? Pumunta ka dun sa may bakod, dun ka manood. Huwag kang pumunta sa gitna, huwag kang pumunta sa pinakaunahan. See the view from the margins. And then, isulat mo yung nakikita mo. At posibleng ikaw, no, na parang meron lang ang totoong boses ng buong kwento. Wag na yung bida. Bida na naman yung mayor, bida na naman yung asawa ng mayor, bida na naman si kapitan, bida, lahat bida yung mga malalaking tao. Ibida mo yung minor figure. No? The minor the figure, the major the impact. Okay? So, number 5, ito bagay na bagay sa regional translation for the regions. Indigenization. No? Sa labas ng yung katulad niyan, yung sikat na sikat, yung Odyssey na yan, tingnan niyo yung structure niyan, gawin mo yan sa Pilipinas. Anong Odyssey? Na kwento ang lulutang, but actually the structure is the same. After all, sabi nga ni Nolan, hindi na pag-aari ng mga Griego ang Odyssey. No? Pag-aari ito ng buong mundo. Kwento ito ng buong mundo. Walang may-ari dyan. If you're going to do an indigenization, pwede mong ipasok yung galing sa labas, dadalhin mo sa loob, no? At bibigyan mo siya ng sarili niyang kwento, no? An indigenization. So, 5 lang yan, sana magamit ninyo, no? Magamit po ninyo. Meron pa akong share dito. Hindi ko alam kung kapareho sa inyo. Merong weird ang mga Bicol. Hindi kami nagsasabi ng, di ba sa Tagalog or sa Filipino, ako ay kumain. Hindi.
kumain ako. Ako ay natulog. No, natulog ako. Ganun kami. Bakit? Pati pag nagmamahal kami, nagmahal ako. So for Filipinos, love is a verb. Na? Kaya yung lingwahe, yung ganda ng lingwahe, pag shinare namin at translate yon, hindi na lang Bicol yon. Na-share namin at nakikipag-usap kami sa iba pang Philippine languages and even outside, Filipino or English. And that's the beauty of translation from words to worlds. No? Nakikipag-usap at may mga bagong mga bagay at kahulugan na bubuo dahil sa pagsasalin na ganyan. No? So yung adaptive translation is a real challenge. No? Pero wag niyong kalimutan yung fundamentals. At the end of the day, dapat may presumption. Magaling kang magsalin fundamentally, the basics, bago ka tumalon at lumundag sa mas malikhaing pagsubok at hamon kung anong gagawin sa sinasalin mong akda. Okay? Yun ang nanatanda. So, bago tayo magtapos, babalikan ko yung panoorin nyo yung sinabi ko sa inyong past lives, ha? Tapos, kung sino yung mahal nyo, tingnan nyo mamayang gabi. Tingnan mo kung magsasalita siya sa lingwaheng alam mo. Pag nagsalita siya sa lingwaheng hindi mo alam habang nananaginip siya, ang next challenge mo, no? Katulad ng adaptive translation na ginagawa na natin at pinagagawa ni Sir Vlad, pumasok ka sa panaginip na yon nang hindi siya nagigising. Maraming salamat po. Maraming salamat, Maraming Sir salamat, Niles. Sir Niles. Napaka-challenging po ng assignment natin kay Sir Niles. Oo. Pumasok tayo sa panaginip nang Wala. hindi siya nagigising. Mamaya, nandun na tayo sa panaginip ng ibang tao. Gumagana ba? Yes. Hello. Okay. Ay, salamat din Sir Nel sa palibreng concert. Yes. At sana po, no, isa po itong challenge ang maging mahusay tayo sa fundamentals at gamitin din natin yung creative techniques na ay tinuro sa atin ni Sir Niles. Diba? So, sinabi namin, hitik na hitik yung lecture, seminar, workshop natin. And we delivered. Tama? Yes. At Tama, syempre, mali? ang sarap ng ensaymada. Tama ba? Tama, mali? Perfect. Perfect. Okay, so kumakain na rin naman po tayo, magkakaroon po tayo ng maikling break para po tayo ay Hello? Ayan, live po ito. Magkakaroon po tayo ng 15-minute break para po tayo ay makapag-unat-unat, pahinga muna po ng brain natin. Siguro marami na tayong information sa brain natin. At babalik po tayo ng 3:15. 3 o'clock? 3 o'clock? Oh, sabi po ni Miss Danny, 3 o'clock. Anong oras babalik? Alright. Okay, see you again at 3 o'clock. Thank you so much.